Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugon ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat nang narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang araw ng taon, kaya batiin po muna ang ating mga katabi, isang mapagpalang bagong taon. Ayan. Alam po ninyo, ang simula ng ating bagong taon ay pinasisimulan natin sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Alam po ninyo, ang unang araw na ito ng isang bagong taon sa sekular na kalendaryo ay ang 8 naman o huling araw ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon sa kalendaryo ng ating simbahan. Kaya nga po, 2 makapangyarihang salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, ang salitang papuri. Ikalawa, ang salitang pagbabalita. Papuri o pagpupuri sa Diyos. Ito marahil ang namutawi sa bibig ng mga apostol, ng mga pastol sa ating ebanghelyo. Ang mga pastol nagpuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos
ay nangangahulugang pagpapasalamat at pagdadakila sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Tamang-tama po ang pagpupuring ito sa araw na ito dahil sa kabila ng mga hirap at pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay, ang Diyos ay patuloy na nagbubuhos sa atin ng ibayong grasya at pagpapala. Kaya naman, sa pagsisimula ng bagong taon na ito, ang dapat maging laman ng ating mga puso ay isang pusong nagpapasalamat at tumatanaw sa kabutihang loob ng Diyos. Hindi lang iyon, mga kapatid, tayo din ay nagpupuri sa Diyos sa pagbibigay sa atin kay Maria na atin ding makalangit na ina. Para sa ating mananampalataya, napaka-espesyal ng araw na ito dahil patuloy pa rin tayo sa pagninilay sa pagkakatawang tao ni Jesus Nazareno. Napakahalagang papel ang ginampanan ng ating mahal na ina para sa kaligtasan ng sambayanan, sapagkat siya mismo ang nag-aaruga, siya ang kumalinga at naging gabay ng ating Panginoon sa kanyang paglaki. Ang sanggol na isinilang ni Maria ay hindi karaniwang tao. Ang sanggol na ito ay ang mismong bugtong na anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos. Kaya kung mapapansin po ninyo, sa unang pagbasa, ipinakilala ng Panginoon ang kaniyang sarili bilang mapagpala. Sa rito ng pagbibindisyon sa mga Israelita, na siya mismo ang bumuo, ang Panginoong Diyos ang nagpakilala sa kaniyang sarili bilang bukal ng pagpapala. Ito ang ibinili ng Diyos kay Moises kung paano ang pagbibindisyon. Pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan, limngapin kaniya at bigyan ng kapayapaan. Kaya nga't sa pamamagitan ng kaniyang mga tapat na lingkod, pinagpapala ng Diyos ang kaniyang bayan. Ang pagpapala nagmumula sa Diyos. Kaya nga pakisabi sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. At kung mapapansin ninyo, mga kapatid kay Kristo, sa atin namang ikalawang pagbasa, sabi ni Apostol San Pablo, ay nagsalita tungkol sa pinakadakilang pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng tao. At ang pinakadakilang pagpapala na ibinigay at ibinuhos ng Diyos sa atin, walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ito ang pinakamakapangyarihan at pinakadakilang pagpapala na ating natanggap sa ating Panginoon. Kaya palakpakan natin ng malakas ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang ating pinakadakilang pagpapala. Ikalawa, ang salitang pagbabalita sa ating ebanghelyo, ibinalita ng mga pastol ang lahat ng kanilang nakita. Bakit? Sapagkat ang pagbabalita ay nangangahulugang pakikipagtulungan sa misyon at
plano ng Diyos. Ang isinilang ni Maria ay ang bukal ng lahat ng pagpapala. Ibinalita nila ang pagpapala ng Diyos sa bayang Israel. Ang isinilang ni Maria ay isang maawain at mapagpalang Diyos. Dahil sa kaniyang awa, ipinagkaloob ng Diyos ang kaniyang sarili para sa ating lahat. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ipinagkaloob ng Diyos ang lahat para sa atin. Dahil tayong lahat ay iniibig ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bagong taon na ito, huwag po nating kakalimutan ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagpapalang ibinigay sa atin, si Jesus Nazareno, upang ang pinakadakilang pagpapala at biyayang ito maging pagpapala ng mundo. Iyan ang dahilan kung bakit kinikilala din natin si Maria bilang ina ng Diyos. Dahil si Maria mismo, pinagpala sa babaing lahat. Pinagpala ng Diyos dahil siya ay hinirang bilang ina ni Jesus Nazareno. Kaya nga kinikilala natin si Maria sa araw na ito, sapagkat ang kaniyang puso ay naging bukas sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Ang kaniyang puso naging bukas at naging daan bilang ina ng manunubos. Isang ina na kumakalinga sa kaniyang anak at isang makalangit na ina na kumakalinga sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.